Tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin ng ating mga ating beloved co-preacher, beloved Brother Benedict Porlahe. Amen ka po, beloved Odin Preacher, beloved Brother Lou Angeles. Mga minamahal, tayo po ay minsan pa pong dumalangin po sa ating pong dakilang Diyos upang tayo po ay gabayan, samahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa hapong ito. Mapagpala namin Diyos sa mga banal, sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa una't panalangin po na po minamahal at ginagala pastor at mahal na Panginoong bautis sa amin. Kami po Diyos ay nagpapakumbaba, dumudulog sa iba ng tuno ng biyaya sa kalangitan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala, sa mga kahinaan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami, patawain po ang bautis sa amin, O Diyos. Mahal na Panginoon, sa pagkinig ng balang salta, buksan mo Diyos ang mga puso't pangunawa ng bautis sa amin, mahal na Panginoon. At saga ng akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Tanging sa iyo lamang ko umaasa, O Diyos. Samahan mo po ako, mahal na Panginoon, at ikaw po maglagay ng mga salta sa aking labi, mahal na Panginoon. Samahan mo akong dakilang kapangyarihan, dakilang pag-ibig, at amin sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang, pag-alinlangan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagkupo at pagkapasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan ay nauko lamang sa ating buhay na Diyos. Amen. Amen po, amen po, pinakamamahal na Panginoon. At nagpapabutin po ako dobling pagalang sa ating pong minamahal at ginagal na Pastor at Evangelista Willis Almeida. At patuloy po natin ang pag-alaala sa turo at aral ng ating pong beloved assistant Pastor Linus Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga minamahal mga anak, Dole Almeida family, maging sa lahat ng mga webcast viewers at sa inyo pong lahat mga minamahal, magandang hapon po. Amen. Tunay mga minamahal na napakahalaga po ng paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Ang pagpunta sa langit, ito po ang pinakamahalagang bagay na dapat bigyan importansya ng tao. Amen. Lalo sa panahon ngayon. Maraming mga tao na napapahamak na hindi nakilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi nga naman ng kasulatan, na itinakda sa taong minsan ay mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Kaya lahat ng tao ay huhukuman ng ating pong dakilang Diyos. Dumating man ang mga bagay na hindi po natin inaasahan sa ating buhay, ngunit kung tayo po ay nakakatiyak ng ating pong kaligtasan, hindi po tayo mangangamba, mga minamahal, sapagkat alam natin ang ating pong pupuntahan, walang iba kundi sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga dito mga minamahal, kinakailangan malaman po natin, sino ba ang karapat-dapat magmana ng ipinangakong langit ng ating pong dakilang Diyos. Buksan po natin mga ating pong mga talata dito po sa Mateo Kapitulo 7, ang talata po ay 21 hanggang 23. Dito po sa Mateo 7, talatay 21 hanggang 23, ganito po ang pagkasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin kayong magawa ng katampalasanan. Amen. Amen. Kapis po, mga kapatid. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng banal salta ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Dito po mga ating pong unawaing lubos ang talata na ating pong nabasa, sapagkat marami pong mga ibang kongregasyon, ibang fellowship, na kapag mayroong napakinggan sila ng mga himala, na mga nagpapalayas ng demonyo, ito daw po mga naman ang tinutukoy dito sa Mateo Kapitulo 7, talatang 22.
na ito daw po mga mahal, yung mga tao na nagpalaya sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos, hindi daw po nakikilala o magsilayo daw. Ngunit hindi po nila naunawaan mga mahal kung sino ba ang tinutukoy ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na sinasabi dito sa talatang 23 na magsilayo ko sa akin kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Kaya kung ating pong uunawain mga mahal, sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Napakalinaw yan mga minamahal. Nasabi dito, maraming mga taong tumatawag sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hindi lamang yung sinasabi natin wala sa katotohanan. Maging yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, tumatawag din sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Maging yung mga nasa katotohanan na. Amen. Kagaya natin, ating pong tinatawagan walang iba, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ano pang sabi dito? Lahat tayo kasama dito mga mahal sa tumatawag sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ngunit ang tinutukoy dito, yung dapat lamang magmana ng kaharian ng langit. Sabi dito, yun lamang gumaganap ng kalooban ng ating pong Ama na nasa langit. Amen. Kaya nga mga mahal, kahit nakita mo na ang mga himala ng ating pong dakilang Diyos, naganap sa iyong buhay ang pagbabago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nakita mo ang katakot-takot na mga himala sa banal na gawain ito. Ngunit, hindi mo ginaganap ang kalooban ng Diyos. Kasama pa rin dito mga mahal na hindi po tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Ibig sabihin mga mahal, ang tinutukoy pala ng ating pong dakilang Diyos dito, yung mga taong nakaranas na ng kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasa unat panalangin ng ating pong minamahal at ginagalang at na ating pong mahal na ebangelista. Sa kanilang panalangin mga mahal, nililihan sila yung mga karamdaman gumagaling, yung mga demon possessed ay lumalaya sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sapagkat hindi po magaganap ang mga bagay na ito, yung mga himala, kung wala o hindi niya kasama ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya yung sinasabi ng ibang mga kongregasyon, kapag ito daw po nakita, yung mga himala na ito, nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus, ito daw po ang tinutukoy na sabi sa talatang 23, hindi ko kayo nakikilala, sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi niya nalubos na unawaan mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, yun po yung mga Kristiyano na nakaranas na ng mga himala ng ating pong dakilang Diyos. Sa kabila nakita lang mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po, hindi po nila pinahalagahan ang kanilang pagkatawag sa ating pong dakilang Diyos. Sila po ay nag-backslide. Ibig sabihin, sila po ay lumayo sa ating pong dakilang Diyos, bumalik muli sa kanilang dating buhay. Buhay na makasalanan. Kaya pagdating ng paghukom, sasabihin nila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, di ba mahal na Panginoon, sa pangalan mo ay nagpagaling kami ay nagpalaya sa pangalan mo. Ngunit sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Amen. Ito po yung mga tumalikod na mga Kristiyano sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, nagaganap ang mga himala na ito. Dahil alam po natin mga minamahal, na ang mga himala, pagpapagaling, pagbabago ng buhay ng tao, mga pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos, marami mga kapatiran na minsan sila po ay na-involve sa mga hold up. Pagsakay nila sa jeep, nagkakaroon ng hold up. Ngunit sila ay hindi po mga minamahal, hindi po sila kasali. Pinag-iingatan sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung mga nasa katotohanan, mayroon pong palatandaan. Amen. Mayroon pong ebidensya, patotoo, na ikaw nga ay nasa buong katotohanan. Kaya yung nagsasabi na tayo daw po mga mahal yung tinutukoy dito, hindi po nila alam mga mahal na sila wala po silang pinanghahawakan, nakatibayan
Nigalis mga ano, wala pong gumagaling sa kanila. Hindi po tinutugunan ka ng mga panalangin. Pag may karamdaman, takbo sa ospital. Subalit dito, pag may karamdaman, ang Diyos po ang nagpapagaling. Amen. Sasabihin nila, tayo daw po ang tinutukoy dito na hindi kilala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat habang ating pong niluluwalhati ang pangalan ng ating pong dakilang Diyos, bumababa ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos, kaya nga mayroon tayong mga patotoo. Amen. Kaya nga mga mahal, ibig sabihin, ang banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade ay nasa buong katotohanan ang ating pong minamahal at ginagalang na ebanghelista. Siya po ay tunay na lingkod ng ating pong dakilang Diyos. Siya po ay tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang maraming taong mamulat sa buong katotohanan. Amen. Maalala ko mga minamahal isang patotoo na tunay ang banal na gawain ito ay nasa buong katotohanan ng ating pong mahal na ebanghelista. Siya po'y tunay na lingkod ng ating pong dakilang Diyos. Siya po'y tunay na propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isang araw mga minamahal, habang ako nandoon sa, inaantay ko po isa po sa mga anak ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, isa po ako na nag-drive, habang ako nasa parking mga minamahal, doon sa dako ng Top Avenue. Mayroon po mga nag-rally, galit na galit, yung mga nakaang administrasyon pa. Talagang pinagsisigawan nila. Galit sila sa presidente. Minsan may nakausap ako mga minamahal, nakita ko talagang galit na galit siya. Nung lumapit ako mga minamahal, sabi ko, totoo, yung pinagsisigawan nyo. Na walang mangyayari sa ating bansa, maliban na kung ang isang tao ay may takot sa Diyos, magkakaroon ng pagbabago ang ating pong bansa. Amen. Sapagkat magkakaroon siya ng Espiritu ng Diyos. Matatakot na siyang gumawa ng kasalanan. Ang gagawin niya, lahat na lang ay kabutihan. Mga minamahal, nung tiningnan ako, na nakita ko galit na galit ang kanyang mukha, isa pala siyang aktivista. Ang sabi niya sa akin, nung tumingin sa akin, mga minamahal, nung galit na kanyang mukha, biglang umamo. Nagtaka ako, mga minamahal. Sapagkat nung ako nag-drive, mga nakabarong ako, nakaputi, pagtingin niya sa akin, sabi, taga Jesus Miracle Crusade ka ba? Sabi ko, opo. Bakit po? Alam po mga minamahal, nagpatotoo sa akin. Ang sabi niya, naalala mo ba yung nasunog na ozone disco? Sabi ko, opo, alam ko po, nabalitaan ko. Sabi niya, isa ako sa mga nandoon sa loob ng ozone disco. Sapagkat isa pala siyang estudyante nung panahon na yun mga minamahal. Na marami daw po siya mga kasamahan mga estudyante na doon sa loob ng ozone disco. At nung masunog na mga minamahal, sapagkat may nag-umpisa, may sumigaw doon sa loob, akala ng gwardiya mga minamahal ay mayroon po nagkakagulo. Ang ginawa ng gwardiya ay pinadlock yung pintuan doon ng ozone disco na palang imbudo yun mga minamahal. Maliit yung pintuan, sa loob ay malaki. So nagtakbuhan yung mga tao na nasa loob, sabay-sabay mga minamahal doon sa pintuan ng ozone disco. Sila po mga minamahal ay nagkapatong-patong. Nasunog silang lahat mga minamahal. At yung kapatiran natin mga minamahal na dati pala dumadalo sa atin, bagamat baguhan pa lamang siya. Naalala niyo yung mga patotoo dito. Kung paano gumagawa ng himala ang ating pong dakilang Diyos kapag nasa kagapitan, tawagin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naalala niya mga minamahal. Alam po ang kanyang ginawa? Dahil sa kanyang kabaguhan, sabi niya, baguhan pa lamang siya, siguro mga 3 buwan pa lamang siya nakakadalo. Ang sabi niya mga minamahal, yung mga kisame nagbabagsakan doon sa ozone disco na talagang nasusunog, siya po ay gumagapang mga minamahal. Ang tinatawag niya, mahal na pastor, tulungan mo ako. Mahal na pastor, tulungan mo ako. Amen. Ibig sabihin, dapat ang tawagin niya, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. So, ang nabanggit niya mga minamahal, mahal na pastor, tulungan mo ako. Dahil sa kanyang kabaguhan mga minamahal. Bagamat siya po ay ganun ang kanyang
panalangin o kanyang tinatawag, ito po'y inuno ng ating pong dakilang Diyos dahil baguhan lamang siya, mga minamahal. Ano po ang ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon habang siya nagbabagsakan sa kanya mga kisame na ito po ay nagliliyab, hindi po siya nasusunog. At alam niyo po, mga minamahal, habang siya ay gumagapang, mayroon pong isang maliwanag na bagay na ito po ay kanyang sinusundan hanggang siya po ay makalabas, hindi po siya napahamak. Amen. Yan po ay makapangyarihang gawa ng ating pong dakilang Diyos. Hindi po yung magaganap kapag wala ka sa katotohanan. Ngunit kapag nasa katotohanan ka, ang mga himalang yan ay sasama sapagkat ay patunay, ebidensya na yan po, mga minamahal, ay patunay na tayo na sa buong katotohanan. Amen. Kaya nga, mga minamahal, sabi sa ating pong pinag-aaralan na ang papasok doon yung gumagawa ng kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Paano ba natin masusunod ang kalooban ng Diyos o darating sa atin? Mapatunayan natin na nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Basahin po natin, mga minamahal, Roma Kapitulo 12, talatang 2. Aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talatay 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Sabi dito, mga minamahal, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, upang mapatunayan natin, mga minamahal, yung mabuti at kaaya-aya at perfectong kalooban ng Diyos, yung lubos na kalooban ng Diyos. Ano po ang kinakailangan gawin daw, mga minamahal, upang mapatunayan natin na nasusunod natin ang kalooban ng Diyos? Sabi dito, may dalawang bagay. Ano sabi? Huwag daw tayo makiayon sa sanlibutan ito. Amen. Itong sanlibutan ito, sanlibutang makasalanan. Na dati galing tayo doon sa buhay makasalanan. Inalis tayo ng Diyos, dinala tayo dito. Binago ang ating buhay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag na daw tayo mga makiayon sa sanlibutan. Ibig sabihin, yung bagamat tayo nandito sa sanlibutan, ang ibig sabihin dito, yung mga gawain ng sanlibutan. Amen. Ano pong gawain ng sanlibutan? Ang gawain sa sanlibutan, mga minamahal, mga pita ng laman, lust of the eyes, pride of life, lust of the flesh. Yung lahat ng ito, mga minamahal, sabi dito, huwag daw tayo makiayon sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, mag-iba na tayo, mga minamahal. Iyan pa lang mapapatunayan natin na magagawa natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ano pa sabi dito? Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Amen. So, nung tayo nasa sanlibutan pa, ang ating pag-iisip ay mga bagay lamang dito sa sanlibutan. Amen. Hindi man lang sumagi sa atin yung mga bagay na panlangit. Ibig sabihin, mga minamahal, ngayon na nakakilala na tayo sa ating pong dakilang Diyos, ang ating pag-iisip, mga minamahal, kung paano natin mapalugdan ang ating pong dakilang Diyos, kung paano natin masunod ang kalooban ng Diyos, sapagkat wala tayong iniisip, mga minamahal, kung paano natin magawang masunod ang lahat ng pinag-uutos ng ating pong dakilang Diyos, at tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Yan po ang ating pong pag-iisip, sapagkat kung ang pag-isip po dito lamang sa lupa, lahat ng mga bagay na ito ay iiwanan po natin, mga minamahal, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, hubad tayong lumabas sa bahay bata ng ating mga magulang, hubad din tayong babalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, wala po tayong madadala, mga minamahal. Amen. Kaya nga, isang bagay ang napakahalaga na kalooban ng Diyos, na ito po ay tinatanggihan ng ibang fellowship, na ito sinasabi. Basahin po natin, mga minamahal. Nasabi sa Biblia na kung wala daw ito, mga minamahal, ay hindi nila makikita ang ating pong dakilang Diyos. Basahin po natin. Sa mga Hebreo 12, talatay 14, ganito po ang pagkasulat. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Dito po sa unang mga tiga Korinto 11, talatay 15, ganito rin po ang pagkasulat.
Datapwat kung ang babae, ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pantakip. Dito po sa Deuteronomio 22 talatay 5, ganito rin pang pagkasabi, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. Sabi dito mga sa atin ng basa, kung walang kabanalan, ay hindi makikita ang ating pong dakilang Diyos. Sapagkat sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yamang banal ang tumawag sa inyo, kayo magpakabanal sa lahat ng uri ng pamumuhay. Amen. Ito po'y pinagdidiinan ng ibang mga Kristiyano, na sabi nila, ang kabanalan ay sa loob lamang, hindi sa panlabas. Ngunit itinuro sa atin ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na ang kabanalan ay hindi lamang sa panloob, bagkos sa panlabas, kinakailangan tayo po'y banal. Amen. Sa pananalita, sa ating pong ugali, maging sa ating kaayusan, kinakailangan masumpungan tayong banal ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Ano po ang ating pong nabasa? Sabi dito, yung babae, wag daw magsusuot ng kasuotang panlalaki. Amen. Ganon din ang lalaki, wag magsusuot ng kasuotang pambabae. Di ba mga Manoon masagwa? Kung ang isang lalaki ay magsuot ng bestida, ng palda, di ba masagwa mga minamahal? So ganon din mga minamahal, ang babae, alam natin mga minamahal, ang lalaki, ay yung pantalon niya po'y kasuotan na panglalaki. Amen po ba mga minamahal? Amen. Kapag nagsusuot ka ng pantalon na babae ka, kasama ka dito sa sinasabi ng Biblia na ang nagsusuot ng ang babae nagsusuot ng kasuotang panlalaki ay kaumaldumal sa ating pong dakilang Diyos. At yung kaumaldumal, sabi ng Biblia sa Revelation 21 verse 8, yung kaumaldumal ay ihagis doon sa kadagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, walang puwang sa langit mga minamahal. Kaya maraming mga Kristiyano daw, mga minamahal, may dalang Biblia, hindi mo malaman kung lalaki o babae. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, huwag daw tayo makiayon sa sanlibutan. Kung ano yung kasuotan ng sanlibutan, yung mga babae sa kanila may dalang Biblia, ay ganun din ang kanilang ginagawa, nakapantalon. Subalit dito, sa buong katotohanan na itinuro ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na ang kabanalan, hindi lamang sa panloob, bagkos sa labas, kinakailangan makita tayong banal mga minamahal. Amen. Sapagkat kung sasabihin mong banal ka sa loob, paano mo malalaman o makikita ng tao na ikaw ay banal? Samantalang dito, hindi man tayo nagsasalta mga minamahal, yung makakita sa atin, malalaman lamang mga minamahal, na ang mga kapatiran natin dito, sila po ay nasa kaayusan ng kanilang kasuotan, nasa kabanalan, makikita lamang mga minamahal, ito ang mga tunay na Kristiyano, mga binago ng ating pong dakilang Diyos. Hindi pa tayo nagsasalta mga minamahal, nakikita nila yung kaluwalhatian ng Diyos sa bawat sa atin. Bakit? Nasa atin ang pagsunod, tamang pagsunod sa ipinag-uutos ng ating pong dakilang Diyos na tayo po, mga mahal, ay mamuhay na may kabanalan. Sabi pa dito, yung mahabang buhok. Kaya mga kababaihan dito, mahabang buhok. Bakit? Ito pala ay kalooban ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos, pantakip sa kanila, mga mahal. Ibig. Amen. Sa sanlibutan. Maraming mga Kristiyano, kung ang gupit ng lalaki, gupit din nila. Subalit sa atin dito, lahat ay may kaayusan mga mahal. Amen. Basahin po natin ang huling talata, na kung magawa daw natin mga mahal ang lahat ng ito, na kalooban ng Diyos, tayo po ay magmamana ng pangako ng Diyos na darating ang panahon mga mahal, na ang banal ay lalo pang magpapakabanal. Basahin po natin mga mahal. Apokalipsis Kapitulo 22, ang talatay 11 at 12. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, pag nakita tayo ng mga tao, sabi nila, grabe naman yan mga taga-Jesus Miracle Crusade na yan. Grabe kung maglingkod sa Diyos.
Baka sumubra na sa langit. Ano pong sabi ng ating mahal na ebangelista? Mabuti na yung sumubra ka sa langit, pagbagsak mo langit. Amen. Ay kung paglilingkod mo, ay hindi pa umabot sa langit, pagbagsak mo, sa kababagsak sa impyerno. Amen. Subalit sa atin, tiyak na tiyak natin mga mahal, ang karapat dapat pala magmamana ng kaharian ng langit, walang iba, kundi yung mga tao na may nasa buong katotohanan, na hindi lamang sabing buong katotohanan, kundi ito po may pauwiba, may ebidensya, nilaki pa ng mga himala ng ating pong dakilang Diyos, na ito po mga mahal, nagagawa na silang sundin ang kalooban ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanila. Amen. Sumasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Siya po ang tumutulong upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sabi dito, yung magmamanang kaharian ng Diyos, walang iba, kundi yung gumagawa ng kalooban ng ating Ama doon sa langit. Amen. Tayo po tumayo mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo umaawit, ating pong pasalamatan ang ating pong dakilang Diyos. Sino tayo na naging karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggan? Sapagkat mayroong taong nagturo sa atin na ito po ay galing sa ating pong dakilang Diyos sa kautauhan ng ating minamahal, pinagal na mga ibang Inglista. Itinuro ang buong katotohanan at naganap sa ating buhay ang mga himala ng ating pong dakilang Diyos, nagpapatunay na kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Di ba ang langit ay para sa mga banal Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. na katulad ko na naganga nagsusumika titiis Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. ang panalangin Hindi mo kami karapat-dapat. Kahit kami, tinla mo sa buong katotohanan. Pinagawa mo masamang buhay. Pinagaling mo ay mga karamdaman. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pasanin ay iyong bawin at ang pag-ibig ni Jesus ay sa akin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Ang Jesus. tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika. Mga minamahal, patuloy tayo magpasalamat sa Diyos. Sino tayo? Di man tayo karapat-dapat, isang basahan lamang sa ating dakilang Diyos. Ngunit na ito pinahabagan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naging karapat-dapat tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Sa iyong bibig Na hindi po tayo nagbabakas sakali. at ang Kundi tiyak na tiyak po natin ang ating pong kaligtasan. Hallelujah. iyong pag-ibig at Hallelujah. ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako Yes, Lord. Hallelujah. nasa langit na, anong ligaya ang madarama? Yes, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Ako'y walang iyakan. Anong saya ang pag-ibig ka? Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang basahin ay iyong bawiin. At ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus at siyang pag-asa. Pagkita natin ating pinakamamahal na minamahal.
at tagumpay ko ay matatagpo. Kung magsusumika, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang basahin ang iyong pawiin, at ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Puri ng ating dakilang Diyos. Puri ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating po mga webcast viewers, bigay nyo ng pagkakataon ninyo mga sarili na mapaglingkuran ang totoo at buhay na Diyos. Sapagkat ang mga hinirang lamang, minamahal ko, yung karapat-dapat lamang na pumasok sa pintuan ng langit, ang ating pinag-uusapan. Hindi po nang dahil sa reliyon, hindi doon sa nagawa mo sa buhay, kundi sa plano ng pinakamamahal na Panginoon na kay dalhin, minamahal ko, sa piling niya doon sa kalangitan. Atin po napakinggan ang pangangaral, minamahal. Maaari ang mga tao, pinag-uusapan nila, minamahal ko, yung kanilang kinabukasan, yung nangyayari sa daigdig nito. Ngunit sa mga anak ng Diyos, minamahal, ang kanila pong iniisip kung paano nila mapaglugdan ang pinakamamahal na Panginoon at maging karapat dapat sila pumasok sa pintuan ng langit. So minamahal, meron pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Gawin po natin yung 3. Ang una ay pananampalataya. Pananampalataya ibig sabihin, paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Maniwala ka may Diyos na nag-iisa, na makapangyarihan, at siya'y bumaba sa lupa. Magtiwala ka na sa iyong panalangin. Gagaling ka sa iyong karamdaman. Iiwas ka ng ating dakilang Diyos sa anumang kapamakan, anumang disgrasya. So yung po minamahal. Yung po dahilan kung bakit may Diyos. Paniniwala at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangalawa po ay yung pong taos sa pusong pagsisisi. Sapagkat wala pong makasalanan na pupunta sa langit. Ito po hindi itinuro sa reliyon, minamahal. Ito ay tinuturo lamang ng pastor ng Diyos, Evangelista Will Estrada Alameda, upang malaman ng tao kung ano kanya gagawin, minamahal. Pagsisisi, taos sa puso. Maaring hindi mo malaman kung gaano kahaba ang listahan ng iyong nagawang kasalanan. Ngunit, pag sinabi mo sa lahat ng aking kasalanan, pinakamamalapan, patawarin mo ako. At ito'y taos sa puso, patatawarin ka ng ating dakilang Diyos sapagat ang totoong Diyos, minamahal, mapagpatawad. Yung po yung pangalawa, minamahal ko, at ang pangatlo, sapagat ikaw ay sumampalataya sa ating mga Panginoon at humingi ng tawad, minamahal ko, magpabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Gawa 2:38. Yung po nakasulat sa Biblia, Acts 2:38. And you shall be baptized in the name of Jesus for the remission of your sins. Doon mapapatawad ang iyong kasalanan. At pag napatawad ang iyong kasalanan, gagaling ang iyong karamdaman, magbabago ang iyong buhay. At ang sabi nga, minamahal, tatanggapin mo yung siyam na kaloob ng Santong Espiritu. Isipin po natin, minamahal, ang ating mga kababayan, minamahal ko, problema ng gobyerno. Ngunit pag ikaw ay tumanggap ng Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos, na bautismohan sa pangalan natin, Panginoon Jesucristo, minamahal ko, magiging kabilang ka na sa kaharian ng langit. Puri na pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat, minamahal, Diyos ang gagawa. Isipin po natin, minamahal, sa ating mga kababayan, minamahal ko, sila ang gumawa ng Diyos nila. Pwede nilang itago yun, minamahal ko, at ilalabas lang pagka-piesta. Ngunit sa atin, mananahan sa iyo ang Diyos.
Yung kanyang espiritu, minamahal ko, lagi mong kasama. Kaya ang gagawin mo, pawang mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, minamahal ko. Ang sabi nga po, dahil ikay tagapagmana ng buhay na walang hanggan, lahat ng gagawin mo sa harapan ng ating dakilang Diyos para sa iyong ikabubuti. Kaya sa dakilang ito, minamahal ko, sa mga baguhan, hindi pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po relihiyon ang dahilan kung bakit ikay mapupunta sa langit, kundi ang pagtanggap sa iyong sariling tagapagligtas, minamahal ko. Matagal ito, minamahal ko, ipinangangaral na magulo sa ating mga Panginoon, ngunit tandaan po natin, minamahal, ang tao kasi, mas pinili niya ang relihiyon sapagkat sa relihiyon, relax lang. Ngunit pag ikay naging anak ng Diyos, minamahal ko, magiging madali ang lahat sapagkat sasamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, yun po yung pang-apat, minamahal ko, baptism of the Holy Spirit. The Spirit of the Lord will reside in you. Mananahan sa iyo yung pinakamamahal na Panginoon. At isang tiyak na bagay, ulitin ko, magiging mabuti kang tao sapagkat sabi sa 2 Korinto 5:17, ang sinumang taong nakikita Kristo ay bagong nilalang. Kaya po minamahal ko, sa ating mga webcast viewers, minamahal, bigyan nyo ng pagkakataon ng mga sarili upang magpaglingkuran ang pinakamamahal na Panginoon at maging karapat dapat na pumasok sa pintuan ng langit. Manalangin po tayo. Ulitin na panalangin nito. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, sa iyong pangalan, aking pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinakamamahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay sa makasalanan, lumalapit sa iyong banal na harapan at nagsisisi sa bawat kasalanang aking nagawa, magmula ng bata kong makaisip hanggang sa dalig ito. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako, iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito'y samot panalangin ko sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Kayo po'y mananalangin para sa inyo. Opo, dakila naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinakamamahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Will Estrada Alameda, the end time prophet, pinakamamahal na Panginoon, narito po ang aming po magiging kapatid, mahal na Panginoon, nagsisi sa kanilang makasalanan. Ang dalangin po namin ng Diyos, isulat mo po na maliwanag ang kanilang pangalan sa kalat ng buhay, makasama po namin sila sa paglilingkod sa iyo, hanggang sa pagbalik, magpakita ka po ng himala sa kanila, iligtas mo sila maging ang kanilang mga sa buhay. Ito'y samot panalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal pa ng Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Pero natin dakilan Diyos, kayo po na tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Try God. Subukan nyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga dating Kristiyano, minamahal ko, huwag tayong manalangin na panalangin natin, minamahal ko, katulad nung araw. Masagot ko o hindi, okay lang. Kinakailangan, sabi nga po, pag ikay tapat na nanalangin sa ating dakilang Diyos, nagsisi, sapagkat magsisi tayo naman, tutugunin ka na ating pinakamamahal na Panginoon at isang tiyak na bagay, magkakaroon ng resulta ang iyong panalangin. Ang panalangin po natin minamahal, sapagkat tayo po minamahal ko ay gumagawa ng ating pong bahay panambahan sa dako ng Marilao. Tandaan po natin minamahal, you cannot say, I can't give anything. Sabi nga po, your prayers got answers. Yung panalangin nyo, tumatanggap ng katugunan ng ating dakilang Diyos kami minamahal. Ang sabi nga po, ang tunay na kabalikat, hindi lamang minamahal ko, iiling-iling at chik-chik-chik-chik. Hindi po minamahal. Ang tunay na Kristiyano na papunta sa langit, kabalikat, anumang gawain, ano bang, sabi nga po, whatever endeavor, yung pong inumpisahan ng church, kasama siya. Bakit minamahal? Sapagkat sabi nga po, kung ano ang ginawa natin sa harapan ng ating dakilang Diyos, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, humingi tayo sa ating dakilang Diyos ng lahat ng bagay. Isipin po natin, ibinigay na sa ating dakilang Diyos, ating kaligtasan, minamahal ko. Ligtas tayo, sinasabi nilang COVID-19. If you have the Spirit of God residing in you, tandaan po natin, minamahal ko, ang sabi nga po, walang karamdamang makakagapi sa katawan ng Kristiyano. Kaya tayo po minamahal ko maging
Sabi nga po, maging magalak ka na ikay tinawag natin dakilan Diyos. Sapagkat sabi nga po, ang tinawag ng ating pinakamahal na Panginoon, pinagpapakitaan ng Diyos ng laksal-laksang himala. Kaya nga po tayo minamahal, hihingi tayo sa ating pinakamahal na Panginoon na may pag-asa sa ating dakilan Diyos. Tayo po manalangin. Praise God. Hallelujah. O po takilala aming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, pinakamamahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis Alameda, ang iyong pong banal na propeta, pinakamamahal na Panginoon, sa mga sandaling tumala Panginoon, humihingi kami ng tawad sa lahat po ng pagkukulang sa mga kainan na pagbigyan. Patawad po, pinakamamahal na Panginoon, kayo labis na nagsisisi, at dalangin po namin o Diyos sa unang tigit sa lahat, ang kalakasan at kalusugan, pag-iingat, pagpapala, parang sa aming ginagal, minamala Pastor Evangelista Willis Alameda, sa kanyang pong buong sambahayan, the beloved children, mala Panginoon, at dalangin po namin o Diyos, ang patuloy po na pagpapala, ipagkakaloob mo sa iyong matatapat na anak, di ka mamala Panginoon, amin pong nalalaman o Diyos, hallelujah, hindi po maigsi yung kamay, hindi mo ipagkaloob ang pangailangan ng bautis at hindi po malayo yung pandinig na hindi mo mapakinggan ang hinaing niya mga anak. Sumasandig naman ang Panginoon. Muli, amin sinasamo sa iyo mga Panginoon. Ang pagpapala na hinihingi sa iyo mga anak, bigyan mo ng katugunan. At sa iyo mga pangyayang pangalan namin sinasaway ang lahat ng demonyong karamdaman, devils of sickness and disease, devils of belief and doubts, devils of hindrances, mga gawa ng kaaway, lumayas ka. We bind the power of Satan. Be healed, be healed, be healed. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Puri. Puri ng ating dakilang Diyos. Sabi nga minamahal ko, lumukso tayo ng 3 beses na may pag-asa minamahal. Ulitin ko. Hindi po tayo katulad ng mga nagiging Kristyanuhan lang. Tayo po yung mga anak ng Diyos minamahal. At sabi nga po, pag nanalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoon ng taos sa puso, sabi nga po, liligaya ang iyong puso pagkat tutugunin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sa ating to, kung salvation of love sa atin, hingin natin sa ating dakilang Diyos. Gawin po natin, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, there is Jesus. At tayo po minamahal ko ay, dadawag minamahal ko sa ating po mga announcement to our beloved brother, Bobby Aceros. Praise the Lord po. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po ay nakapagsagawa ng ating live webcast sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy at gabay sa bawat isa sa atin, sa bawat yugto ng ating banal na gawain. At para po sa pagpapatuloy, tayo po ay darako sa ating mga announcement. Amen. Para po sa schedule ng ating pong live webcast, nakakapagsagawa po tayo ng 3 beses isang linggo. Amen. Palakpakan po muna natin ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na isang malaking pagpapala po na tayo po ay makapagsagawa ng ating live webcast. Katulad po ngayon, Friday, nag-start po tayo ng 12 ng tanghali at matatapos ng ganitong oras, 4:30. Amen. At sa darating po na linggo, tayo po ay magkita-kita muli, magsama-sama. Para po sa ating Sunday General Worship sa pamagitan po ng ating live webcast. Magsimula naman po ito ng alas 10 ng umaga at matapos din po ng bandang alas 4 ng hapon. At loobin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magsama-sama at magkita-kita po ulit tayo sa darating naman na Wednesday para po sa ating midweek live webcast. Nag-start naman po ito ng 12 ng hapon hanggang alas 4 rin po ng hapon. Amen. Hallelujah. Patuloy din po nating suportahan ang ating TV program. Tuwing Sabado naman po ito sa PTV Channel 4. Nag-start po siya ng 11 p.m. hanggang 12 midnight. At ang ating radio program, The Jesus Miracle Hour, nasa 1530 kHz po tayo. Monday to Saturday naman po ito from 11 p.m. hanggang 12 midnight. At dito po natatapos ang ating pinagpalang live webcast sa araw na ito ng Biyernes. At ang buong pagkakataon po ay ibinibigay ko na po para po sa pananalangin sa ating closing prayer, beloved brother Noel Corvito. Amen. Praise the Lord.
Amen. God bless you, Ate Villar, Bobby, Sir Jesus, hallelujah. Samahan niyo po ako mananalis panalangin. Opo, dakilang Diyos, ang mamanal sa pangalan mo, mahal na Panginoon. Kami nagpupurit at pasalamat, mahal na Panginoon, sa matapos na namin manalagawain na yung ginabayan. Hallelujah, nilang isa ng bawat yugto namin manalagawain. So, unat nalalin bilaan, Pastor Sana, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa papuring awitin, na hindi na mga awit, dakilang Diyos, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga nagpahayag na patutuo, maging sa mga yung mga anak na matapat, ang bibigay dakilang Diyos, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, maging sa mga awitin na beloved choir, mahal na Panginoon, higit sa mga mahal na Panginoon, yung banal na sita na hinatid ng ay mga haral sa hapon na ito, nag-isilbing kalakasan namin, mahal na Panginoon, sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, higit sa pinasalamatan, dakilang Diyos, ang iyong matamis na presensya na hindi yung pinagkakait sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, na iyong pinadadama, mahal na Panginoon. Maraming po salamat po, mahal na Panginoon. Maraming po salamat, mahal na Panginoon, kung paano kami dinala dito na mawalhati, mahal na Panginoon, sa iyo na gawain. Dalangin namin, mahal na Panginoon, sa iyo, sa aming pag-uwi, sa kanyang tahanan. Gabayan mong bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, ligtas, mahal na Panginoon, taglay ang kagalakan, nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang samot panalangin sa pangyarihan, pangalan mo, mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin